Santo. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat na muli ay pinaragpo niyo po kami sa lugar na ito ng Sitio Tabaco. Dalangin namin, Ama, na ang mabuting balita ng aming pagsasaluhan ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Ano man po ang aming mga kalalagayan sa hapong ito, naway mangusap ka. Pagpalain kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Buksan niyo pong aming mga puso, ang aming isipan, higit sa lahat ang aming pandinig, nang sa gayon ay maunawaan po namin ang kagandahan ng mabuting balitang ipababatid niyo po sa amin. Patawaran din kami, Lord, anuman pong mga kasalanan na aming nagagawa, anuman pong aming mga karumihan, kami po ibinisi ng iyong banal na dugo. At higit sa lahat, Panginoon, pugasan kami, nang sa gayon walang anumang maging balakid o hadlang upang tanggapin namin ang pagpapalang sa amin sa hapong ito. Sa iyo pong lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Praise God. Kung kayo po ay may dalang Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na ito po ay buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanatang 10, talakang 35 hanggang 45. Mark 10:35-45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais niyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa iyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong iisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyong bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit, hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan niyan ay para sa mga may pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam niyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hipil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit di ganyan ang dapat iniral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang pagkaagasa po ng kanyang salita. Praise God. Ayun po, pwede na po talaga kayong umupo, mga kapatid. Dalangin po, nawa, magtuloy-tuloy na talaga ang gawain sa inyo, no? Kasi siguro nalilito yung iba kung may gawain ba o wala. Anyway, kung ako po ang masusunod, ang gusto ko talaga ay every Friday ay meron talagang gawain sa inyong lugar. Kaso nga lang po minsan, meron din pong week na natatapat na may kasabay pong, kunyari, nabibigyan ako ng hayo. Kagaya po ngayon ng hayo ko ay Sampaloc Tanay. Medyo malapit. Pero minsan, natatapat talaga na minsan ang hayo ko po ay Montalban, ang hayo ko po ay Isla. Kaya hindi ko talaga siya mapuntahan. Ang instruction po kasi sa akin ng DIC po ay ako lang muna ang pumunta. Pero kung ako sana ang masusunod, gusto ko sana mapuntahan ng lahat ng aking mga kasama na available naman talaga. So, try ko siyang kausapin. Sasabihin ko na lang na nalilito yung mga tao kung may gawain o wala kapag pabago-bago. Minsan meron, minsan wala, di ba? Opo. So anyway, mga kapatid, pag-aaralan po natin ang series pa rin ng Mark
Ito pong gospel na ito, may binabanggit po na dalawang magkapatid na pareho pong alagad ng Panginoon. Sila po yung mga anak ni Zebedeo. At sa lahat po ng mga disciples, sila po yung madalas na nami-misinterpret ng kanilang mga kasamahan. Hindi naman po yung maiiwasan sa mga grupo. Minsan meron talaga dyan tao na madalas sila yung nami-misunderstood. Amen? Sila yung hindi nauunawaan. Kagaya po ng pangyayari nito, sila po ay nag-request sa Panginoon at ito po ay minasama nung iba nila po kasama. So sabi po doon sa verse 35, Teacher, we want you to do for us whatever we ask for you. Kasi bakit po nila sinasabi yun? Sinabi kasi ng Panginoon na hingin niyo ang anumang inyong maibigan. Sabi po sa Matthew 7 verse 7, Ask and it shall be given to you. So humingi sila. Ang problema, nagagalit naman yung kanilang mga kasama. Ang sabi pa nga po ng Panginoon sa John 14 verse 13, I will do whatever you ask in my name. So ano man ang hingin nyo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko. Wala naman sinabi si Lord na basta ganito lang ang hihingin nyo. Kundi sabi ng Panginoon, whatever you ask, ano man ang hingin nyo sa aking pangalan ay ibibigay ko. Kaya ito pong magkapatid na ito, hingin nila kung ano talaga yung gusto nila. Magkaroon sila ng posisyon pag dumating na yung glorious moment na ang Panginoon po ay naghahari na. Ang problema po, sila po ay na-mislabel for almost a year throughout the history. Naging iba po ang tingin ng mga Kristiyano sa kanila dahil po sa kanilang request na ito. Masama bang humiling? Hindi naman, di ba? Pero pag may mga tao na nakakarinig ng gusto mong makuha, minamasama nila yun. Amen? So ano po ba yung kahilingan nila na ikinakagalit po nung kanila pong mga kasama? Sabi nila, grant us to sit one at your side and on the other side. Na kung maaari, bigyan niyo po kami ng magkabilaang pwesto. So bakit po nila sinasabi yung ganun sa Panginoon? Ito po kasi yung tagpo na ikatlong ulit ng sinasabi ni Lord na siya ay mamamatay. Ang unang time na sinabi ni Lord, nung nandoon po sila sa may Decapolis, na nirebuke siya ni Peter, na sabi ni Peter, Lord, huwag sanang matuloy. At pinagalitan siya ng Panginoon na, alam mo Pedro, yung lumalabas sa bibig mo, galing na kay Satanas, hindi na galing sa langit yan. And then, nagsabi uli siya na siya ay darapin ng mga pinunong Hudyo, siya ay ipagkakanulo ng isa sa kanyang mga alagad, siya ay paghihirapan, at bandang huli siya ay papatayin. So, bago po itong eksena na ito, nagsabi uli si Lord for the third time. Kaya tumatatak na sa isip ng magkapatid na ang Panginoon hindi na magtatagal na makakasama natin. Kailangan tayong magkapatid, ma-secure na natin kung ano ba yung ating magiging status pagdating ng panahon. Di ba ho, kapag mayroong namamaalam na, mas maganda habang buhay ka pa, ma-settle mo na ng maayos yung mga kapamanahan mo. Kasi mahirap naman kung kailan tsugi ka na, tsaka sila magkakagulo kung kanino ba mapupunta yung ginto mong ngipin, di ba? Kung sino ang magmamana ng tokador mo, kung kanino mapupunta yung cabinet na may lumalabas sa salamin. Di ba? Kapag mayroon kang ipapamana, mas maganda na habang buhay ka pa, ma-settle na siya. Masabi mo na, ito sa panganay ko, ito ibibigay, ito naman sa pangalawa, ito sa anak ko sa labas, papasukin nyo. Di ba? Amen? Ngayon, ito pong magkapatid na ito, ang nasa mindset kasi nila, yung Mesiyas talaga,
na ine-expect nila ay mag-liberate sa kanila dapat sa political oppression. Kasi po, ang Israel, ano na sila pagod na sila sa iba't ibang empire na sumasakop sa kanila. Una, sinakop sila ng Assyria, sumunod, Babylon, sumunod, Persian. Ngayon naman ay Roman Empire. Now, naniniwala kasi sila na ang isang Mesiyas na darating mula po sa lahi ni David ay mas makapangyarihan at mas dakila kaysa kay David kasi ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Yan ang sinasabi po ng mga prophecy. Ang problema, pagdating po sa Panginoon, sinasabi niya na siya ay papatayin. Kaya sabi ng mga alagad, kung ganun din lang pala na mamamatay ang Panginoon, kailangan masecure natin yung ating pong, yung posisyon natin magkapatid. So, masama ba yung kanilang intention? Hindi, nagsasabi lang naman sila ng totoo. Amen? Mahirap naman kung kailan nakapako na ang Panginoon, tsaka pa nila tatanungin, Lord, sino ba yung sa kanan? Sino ba yung sa kaliwa? Kaya maganda, ngayon pa lamang, pabalik pa lang sila sa Jerusalem, ay alam na agad nila kung papagbibigyan ba sila sa kanilang kahilingan. Sometimes, mga kapatid, pag meron tayong hinihingi sa Diyos, wala naman talaga tayong intention na mang-apak ng ating kapwa. Wala naman tayong intention na lamangan yung ating kapwa. Pero, dahil nga, nalalaman ng iba yung ating pong mga request, na misunderstood. Amen? Kung hindi alam ng mga disciples yung hiningi ng magkapatid na pwesto, siguro wala naman silang imig. Ang problema kasi, alam nila kung ano yung kanilang hiningi. At meron pa itong pakiusap ng kanila pong nanay. Nung minsan kung lumapit yung kanilang nanay, maaari po ba na yung mga anak ko bigyan nyo ng magkabilaang pwesto once na kayo po ay naghahari na. Amen, mga kapatid? So, tayo, minsan ganun din meron tayong hinihingi sa Diyos na wala naman tayong intensyon na lamangan talaga yung kapwa natin. Wala naman sigurong nanay na nag-request sa Diyos na, Lord, patalinuhin niyo yung anak ko at maging bobo yung anak ng ibang. Wala naman sigurong ganun Ang gusto mo lang, maging matalino yung anak mo, para kahit paano, pagdating ng graduation, meron man lang award, makaka-akit man lang sa stage, o kaya at least may natutunan. Pero hindi mo naman siguro hinihingi na mapahamak ang iyong kapwa. Amen? So, they were just expressing kung ano talaga yung gusto nilang makuha, mga kapatid. At yun po yung itinakagalit ng kanilang mga kasama sa kanilang pagiging brutally honest. Amen? Dahil ba sa magkaiba sila ng agenda, dahil ba magkaiba sila ng motivation na dapat di din yun ang nire-request nyo. Hindi po. Kaya sila nagagalit kasi naunahan sila sa request. Kasi yun din yung gusto nila Amen? Kasi kapag naunahan ka sa bagay na gustong-gusto mo, natural, maiinis ka talaga Kasi gusto mo rin yun Kung di mo naman gusto, wala ka naman pakialam Kasi ang magiging dating po nito, kunyari, nakaposisyon na sila. Kung nasecure na yung magkapatid yung kanan at yung kaliwa, ang magiging dating, sila na 10 natira, 5 sa kanan, 5 sa kaliwa, para na lang silang naging mga sidekick. Ang naging bida na tuloy ay yung mga anak ni Zebedeo. Now, ang gustong itama ng Panginoon at pinalapit niya ang mga alagad at sinabi niya doon sa magkapatid at ipinarinig niya rin doon sa ibang alagad na yung hinihingi ng magkapatid na ito, actually, hindi nila alam. Na kung kayo alam nyo, baka hindi nyo rin hingin. Amen? So, sabi po ng verse 28, you do not know what you are asking for. Hindi nyo alam kung anong hinihingi ninyo. And then, tinanong sila ng Panginoon,
Are you able to drink the cup? Naiinom niyo ba yung saro ng paghihirap, yung kopa na aking iinumin? At yung bautismong aking daranasin ay willing ba kayong dumaan din sa ganong klase ng bautismo? At sumagot yung magkapatid na, yes Lord, we are able. Kaya namin inumin yan. Samantalang ang tinutukoy po ng Panginoon na klase ng inumin, yung saro, cup of suffering mga kapatid, ay yung ipinag-pray niya sa kanyang ama doon sa Garden of Gethsemane na, Ama ko, kung maaari, huwag ko nang danasin ito. Kung maaari, iiwas mo ako sa saro ng paghihirap na ito. Tapos sabi ng magkapatid, Opo Lord, iinumin namin. So meaning to say, umuoo agad sila na hindi nila lubos na nauunawaan kung ano yung hinihingi nila sa buhay. Alam niyo po, minsan, may mga hinihingi tayo kay Lord. Sa totoo lang, di naman talaga natin kailangan. Diba? Minsan, akala mo lang kailangan mo kasi kailangan ng kapitbahay mo. Pero hindi porket meron yung kapitbahay mo, kailangan meron ka na din. Amen? Nakikita mo na yung kapitbahay mo nakakabili ng sasakyan. Ikaw, gusto mo na rin magkaroon ng sasakyan, wala ka namang pupuntahan. Kaya siya may sasakyan kasi may trabaho siya, ginagamit niya sa pamamalengke, sa pagninegosyo. Wala ka namang ganun. Kasi gusto mo lang magkaroon ng sasakyan, wala ka pang parking, di dadagdag ka pa sa pampasikip sa mga kalsada. Amen? Alam niyo, minsan, humihiling tayo kay Lord ng mga bagay na sa totoo lang, alam ng Lord na hindi mo talaga kailangan sa buhay. Sabi ng Panginoon, hindi niyo alam kung ano ang hinihingi niyo. Pero, in-insist ng magkapatid na, Lord, kaya namin yang inumin, kaya namin yang bautismo sinasabi niyo, ay kaya rin po namin pagdaanan. Alam niyo, yung baptism na tinutukoy ng Panginoon sa Luke 12 verse 15, sabi ng Panginoon, I have a baptism which to be baptized, and what stress I am under or until it is completed. Sabi ng Panginoon, meron pang isang bautismo na hindi pa nagaganap, na kailangan kong pagdaanan na hanggat hindi nangyayari, labis akong nababagabag. Bakit po? Ano ba yung ibig sabihin ng baptism na yun? Ang ibig sabihin po nun, bukod sa suffering, ay kamatayan na kailangan pong maranasan ng Panginoon. Kasi kapag sinabi kong baptism, sinasubmerge, ini-immerse, nilulubog. So, kung ang baptism ay kamatayan, na ang ibig sabihin ay inilubog, inilibing, syempre, ang inililibing lang naman yung patay. So, literal na sinasabi ng Panginoon na mamamatay ako. Willing di kayo mamatay? Sabi ng magkapatid, opo. Pero hindi nila yun nakikinawaan. Now, dahil naka-oo na sila, ano po ang nangyari? Pagdating po sa Book of Acts, sa chapter 12, verse 2, sabi po doon, King Herod had James, the brother of John, killed with a sword. Si Herod Antipas, pinapugutan niya ng ulo si Santiago, na kapatid ni Juan, na anak ni Zebedeo. Ang kauna-unahang napugutan ng ulo sa mga alagad ay si Santiago. Yun yung humingi ng pwesto. Amen? Siguro alam niya mapupugutan siya ng ulo, hindi niya na sinabi. Sabi niya siguro, ang bihira ko naman Lord, sabi ko pwesto, hindi ko sinabing pwesto ng bitayan. Diba? Alam niyo yung klase ng parusa na ginagawa sa kanila. Ang tawag doon sa pinaglalagyan ng kanilang ulo, guillotine. Yung guillotine yung parang ginilitan. Ilalagay yung kamay mo doon para hindi makapalag, pati yung leeg mo. Tapos may malaking chopper, pang-chop, o malaking espadang malalaglag. At makikita na lang ng tao na bumubulong na yung ulo mo. Pero alam niyo,
yung ganung klase ng kamatayan ay marangal kaysa sa i-crucify. Kasi po, ito ay less pain. Kumbaga, hindi na makaka-react yung katawan mo doon sa nangyari. Kasi nga, nalaglag na yung ulo mo eh. Pero syempre, kahit na marangal yun, ayaw pa rin natin ang ganun, di ba? Ang brutal na parusa, yung dinanas ng Panginoon na ipinako sa krus. Kasi yun, lahat ng parte ng katawan mo, nararamdaman yung nanunod yung sakit, yung mga kirot sa mga kalamnan. Talagang walang yung anesthesia, walang gano'n. Talagang lahat ng sakit, mula sa kuko hanggang sa lahat ng parte ng katawan, nararamdaman yun ng taong nakapako. Unlike sa pinugutan ng ulo, na kakaluhod mo pa lang, hindi mo alam, gumulong na pala yung leeg mo o yung ulo mo. So yun po yung napala ni Santiago na humingi ng pwesto sa Panginoon. Ano nangyari kay John? Si John naman, ang kahuli-hulihang mamamatay sa mga alagad. So, kung si James ang kauna-unahan, ang Tagalog po ng James ay Santiago, hindi Jaime. Ba't yung gulo ni brother? Sabi niya, Santiago, tapos James. Diba? Baka iniisip, asa na si Jaime? Hindi ba? Ito pong kanyang kapatid, si John. Siya yung kahuli-hulihan namang mamamatay sa lahat ng mga alagad. Pero grabe naman yung persecution na kanyang aabutin hanggang ipatapon siya sa isla ng Patmos. Tapos, hinulog pa siya sa kumukulong kawa ng tubig. Nalapnos ang kanyang katawan. Pero hindi pa rin siya namatay. Alam niyo, ang hirap kaya ng lahat ng kabatch mo, graduate na tapos ikaw naiwan ka pa rin. Mag-isa lang siya sa isla. At lahat na ng revelation, nakita niya yung pagsasali ng anghel ng mangkok ng puot ng Diyos sa sanlibutan. Nakita niya yung mga halimaw na paparating. Nakita niya yung 4 horsemen, iba't ibang kulay. Nakita niya yung anghel na, hindi anghel na parang cherubim na may takpak na maamo ang mukha, hindi gano'n. Ang nakita niyang anghel ay mata. Isang malaking mata na napapalibutan ng mga pakpak. Kasi, yung revelation, sa tindi ng nakikita ni John, hindi niya lubos mailarawan in human language eh. Kumbaga, yung kaya niya na lang na ma-elaborate, yung nakikita niya na hindi kaya ni-explain ng isang ordinaryong tao, nakakita siya ng pakpak, nakakita siya ng malaking mata, yun na lang yung sinasabi niya, nakakita siya ng halimaw, ng mga beast, yun na yung sinusulat niya. Hanggang nakarating siya sa ikatlong langit, hindi pa rin siya namatay. Dapat patay ka na pag gano'n. Bakit po? Kasi hindi pa tapos ang mission niya. Kailangan niyang maisulat yung Book of Revelation na hanggang ngayon ay binabasa natin. Yun yung pwesto na kanyang hiningi. Amen? Kaya alam niyo, kung tayo siguro ang nasa kalagayan ng magkapatid, tapos ganito yung dumating, malayo sa ating expectation, baka magtampo tayo eh. Sabi ko sa iyo, Lord, bigyan mo ako ng asawa, binigay mo ako sa tambay. Eh kasi, di mo naman sinabi kung ano yung gusto mo talaga. Kailangan sinasabi mo. Para kapag dumating, alam mong malinaw na yun yung hiningi mo sa Lord. Amen? Pag humihingi ka ng finances, sabihin mo kung magkano yung amount na kailangan mo. Kaya may utang ka. Sabihin mo lang, Lord, pagpalain mo ako o pinagpala ka. Nakabayad ka sa utang. Eh wala ka namang hiningin puhunan. Mangutang ka tuloy ulit. Eh di parang wala rin. Di ba? Kung gusto mong magkaroon ng partner sa buhay, sasabihin mo kung ano yung gusto mo. Yung masipag, walang bisyo. Meron pa yan. Amen? Sabi nga ng asawa ko, meron pa palang diamond box. Oo naman, marami pa kami, sabi ko.
Mga nakatagulan. Diba? Kasi minsan, desperado na yung iba sa atin na ikaw na bahala, Lord. Basta, magkaroon ako ng pamilya. Tapos nung nandyan na, diba? Parang hindi ka na masaya kasi yung mga anak mo araw-araw ang kakalap, gulo-gulo. Yung asawa mo, isa rin, pasaway din. Kaya dapat sasabihin mo talaga kung ano yung gusto mo eh. Para kapag dumating, alam mong grinan ka ng Lord sa iyong prayer. So hindi naman po nanumbat yung magkapatid na pambihira ka naman Lord. Oh. Sabi namin sa iyo, pwesto ang nilagay mo sa amin ganito. Hindi po. Kaya nga po, ang isa pong, ang buhay po talaga ng isang disipulo, mga kapatid, ay dapat totally nakasubmit sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga hinihingi tayo at ine-expect na malayo sa dumarating. Kasi iba ang plano ng Diyos sa mga plano na gusto nating mangyari. Pero kapag ang ating pong puso ay nakasurrender sa Panginoon, mangyari man o hindi yung ating inaasahan o kaya iba yung mangyari sa ating ine-expect, patuloy ka pa rin na magtitiwala at susunod sa Kanya. Amen? Now, wala naman pong masama doon po sa request ng magkapatid na ito. Kasi, ang hinihingi po nila ay posisyon. Di ba ho? Ngayon sabihin kasi kapag nagre-request ka ng mas malaki o mas mataas na posisyon, ang equivalent nun ay mas mataas na responsibilidad sa iyong kapwa. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto niyong maging dakila, dapat handa kayong maging alila ng inyong kapwa. Hindi ito kagaya ng standard ng mundo na kapag ang tao ay dinadakila, marami siyang mga taga-sunod, marami siyang mga taga-hanga, mga followers. Hindi. Ang principle ng langit, kaya nga ako naparito, hindi upang paglingkuran, kundi ako ang maglilingkod sa inyo. So kung ako nasubo ng langit ay pinaglingkuran kayo, dapat ganun din kayo sa inyong kapwa. Amen? Kaya natin ninyo, minsan nakakatawa yung mga nagpapay ng COC ngayon. Isipin nyo, nung wala pang intensyon tumakbo, simple request lang ng pa-picture ng mga tao, hindi pinapansin. Ngayon tumatakbo ng kandidato, siya na yung nagpapapicture. Diba? Kung doon pa lang sa maliit na estado, hindi ka naabot ng tao, mas lalo kapag nilagay ka sa taas. Amen? Kaya po, yung magkapatid, possible, kaya sila humihingi rin ng pwesto, para mas marami rin silang taong patulungan, mas marami silang tao na maabot. Kasi, mas nasa maayos ka na posisyon, mas marami kang tao nga naman na maaabot. Pero depende po kasi sa humihingi. Kaya nga sabi ng Lord, kung gusto nyo maging dakila, dapat maglingkod kayo. Greatest of all must become servants of all. Kailangan ang motibo ninyo ay ang maglingkod sa kapwa. Amen, mga kapatid. Tignan niyo si Lord. Ang title na inilagay niya sa kanyang sarili ay Son of Man. Anak ng tao. Pwede niyo naman sabihin Son of God. Son of God naman talaga siya. Pero bakit niya ginagamit lagi yung title niya, Son of Man? Kasi nagre-refer ito sa pagiging niya servant. Kasi nagmula siya sa tao. Hindi mo kasi mauunawaan ang pinagdaraanan ng isang tao kung hindi ka talaga nanggaling sa tunay na tao. Kaya pinili niyang ipanganak siya ng isang simpleng babae, lumaki siya sa community na mahirap, tapos nung pinanganak siya, wala man lang siyang crib, wala siyang kagaya sa atin ngayon na maayos na maternity things, ng mga tools. Ang nandoon sa kanya kung pinagpanganakan, mga hayop, kwadra ng hayop, mga kapatid. Ang kanyang naging ama-amaan ay isang karpintero. At
nung siya ay lumaki, naging karpentero din siya. Alam niya kung ano yung hirap na pinagdaraanan ng mga ordinaryong tao. At naglingkod talaga siya. Amen? Mahirap po kasi magsasabi tayo na gusto natin maging disciple o servant ng Panginoon kung wala naman tayong puso sa ating kapwa. Hindi pwedeng lingkod ka ng Panginoon na mainisin ka sa mga bata. Kasi ang Panginoon, kinalong niya yung mga bata. Nung sinasaway ng mga disciple at gustong pauwiin, sabi ng Lord, huwag niyong pauwiin, huwag niyong paalisin. Pag di kayo gumaya sa mga batang yan, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Mahirap mo sabihin, ikaw ay lingkod ng Diyos na madiriin ka na mag-pray over ng mga may sakit. Kasi ang Panginoon, lahat ng mga nakakabiri, hinawakan niya eh. Hinawakan siya ng babaeng marumi. Hinawakan siya ng isang babaeng, sabihin natin, mababa yung lipad. Hinawakan siya ng mga taong may ketong. Humawak siya ng patay. Amen? Kung tayo po ay madiriing tao, at may magpapapray over sa'yo, nakita mo, Brad, di ba, ipanalangin mo ako, nakita mo yung balat niya, nagnanaknak na sa suga. Hindi pwede, kasi ang puso ng isang lingkod ay malapit dapat sa kanyang kapwa. Amen? Kaya hindi mo talaga pwedeng lokohin ang iyong sarili. Kapag ang habol mo lang ay posisyon at hindi sa paglilingkod sa tao, lalabas at lalabas ang tunay mong kulay. Kasi po ang tao po na gustong maglingkod, kahit hindi siya ilagay sa posisyon, maglilingkod pa rin siya. Kahit saan siya ilagay. Amen? Kapag may puso siya na magpakain sa mga bata, pag may puso siya na ipanalangin, intercede ang mga taong nahihirapan, kahit wala siyang posisyon, kaya niya po yung gawin. Amen? Kaya nga po tayo, hindi naman po tayo pinagbabawalan ng Panginoon sa mga request natin. Pero dapat po, tandaan natin na ang nagugudyok dapat ngayon sa atin ay pag-ibig. Amen? So, Christian discipleship is not about a reward at all. Minsan kaya po tayo minsan nadi-disappoint sa mga dumarating sa buhay paglilingkod natin kasi nakatingin agad tayo dun sa kapalit. May ganun paala naman po talaga, may reward naman talaga yung paglilingkod natin. Pero hindi ka dapat doon nakatuon palagi. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa mga prosperity preaching, na parang bibigyan ka palagi ng pulso. Pag kayo naman, pagpapalaki kayo, payayamanin kayo. Yung walang pera, magkakapera. Mga ganyan-ganyan. Kasi hindi naman po gano'n ang teaching ng Panginoon eh. Ang sabi niya pa nga, kung gusto niyo maging alagad ko, pasanin ninyo ang inyong mga krus. Sabi niya dun sa binatang mayaman, sabi nung binatang mayaman, nagmamalaki pa. Lord, nagawa ko na lahat yan, mga utos ni Moises. Sabi ng Panginoon, isa na lang ang kulang sa'yo. Benta mo yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa manghihirap. Lumabas yung totoo, hindi niya kayang gawin. Umuwi siyang malungkot. Kasi ang tunay niya talagang Diyos ay ang kanyang kayamanan. Pero po tayo, kung talagang ang puso natin ay nasa paglilingkod sa Diyos, alam po natin na anumang bagay na meron tayong pinapanghilit ngayon, lahat yon ay galing sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? So kung meron man po tayong mga bagay na hawak-hawak ngayon, lahat po yan ay pahiram lamang sa atin ng Panginoon. At ginagamit natin upang makatulong tayo sa ating kapwa. May buhay ka, may skills ka, may talent ka, ginagamit mo yun para makapaglingkod sa iyong kapwa. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga natin mapaglilingkuran ang Diyos eh. Ano pa ba naman ang pwede natin gawin para
maibalik yung pasasalamat sa Kanya? Maipagtitimpla mo ba siya ng kape? Kasabihin mo ba sa Lord na, Lord, masanginin ko yung likod mo Hindi. Pero nagagawa natin siya mapaglingkuran kapag kaya natin paglingkuran ang mga maliliit na ito. Amen? Nakapaglilingkod tayo sa Diyos kapag kaya natin pagsilbihan yung mga tao mas mababa kaysa sa atin. At ang Diyos na po ang bahalang mag-reward noon sa atin. Amen? Tayo ay magsitayo sa Kanyang presensya. Panginoon, ang buhay namin ito, pati na po ang aming mga ginagawa, hindi namin maikukumpara. Ikaw ang yaman ng aming buhay, at alam po namin, Panginoon, na lahat ng aming ginagawa, pagpapagal, at hindi masasayang, Panginoon. At kusituro niyo rin po sa amin, Lord, na ang lahat ng aming ginagawa ay naguudyok ng pag-ibig na nagmumula sa iyo.
po sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pong buhay paglilingkod. Pagpalain niyo rin po ang mga tao na inaabot ng iyong pagdinig, ano man po ang kanilang mga kalalagayan sa buhay. Ikaw po, Panginoon, ang higit na nakakakilala sa kanila. Ano man po ang kanilang mga problema, pagsubok na nararanasan ngayon, Panginoon. Alam po namin, Lord, na mahaba ang iyong kamay upang abutin ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko, Ama, ano man po ang kanilang mga request, kagaya ng magkapatid, mga kahilingan nila para sa kanilang sarili, sa kanilang mga mahal sa buhay, ay hinihiling po namin, Panginoon, na uuwi silang mayroong katugunan sa kanilang pong mga panalangin. Dalangin ko, Ama, na patuloy na lumago ang gawain mo sa lugar na ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang pong mga karainan, ano man po ang mga problema at kabigatan kanilang nararamdaman sa hapon ito. Sa kanilang pong pag-uwi, palitan po ito ng kagaanan ng loob at kapayapaan ng isipan. Ang mga problema na iwan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pag-uwi, ay meron ng mga solusyon in the mighty name of Jesus. Kaya din po, Panginoon, ano man po, Lord, ang mga sakit, karamdaman ng bawat isa, ay abutin po ng iyong himala at kagalingan. Pagpalain niyo rin po ang ating mga kapatid mula pa sa St. Mary Magdalene Parish, ang kanila pong mga kasipagan, Panginoon, sa paglilingkod, ibalik niyo palagi sa kanila ng umaapaw na biyaya. Kasama po ng aming kapatid na si Brother. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us all give thanks with a grateful heart.